Ito na nga bang katapusan ni Ryomen Sukuna sa kamay ng Hollow Purple ni Yujo at sa tulong ni Toge Inumaki? It is the updated weeb at sa video na ito ay tatalakayin naman natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 263 full chapter review. Kaya naman wag na nating patagalin at simulan na agad natin ang talakayan. Let's go! First off, we have a cover page na para bang ang pinakasin na nakita natin sa pinakahuling panel ng chapter 262 na si Rika na hawak-hawak ang bangkay ni Yuta Okutsu matapos nga nitong lumipat sa katawan ni Gojo. Sa pagpapatuloy naman ng laban sa gitna nitong si Sukuna at ni Yujo, makikita natin ito ay ang para bang kabaliktaran ng nakita natin sa previous chapter dahil dito ay nakalalamang na ngayon itong si Yujo sa hand-to-hand combat habang binabalagbag niya si Ryomen Sukuna. Pinagtatatadad ng mga suntok, ng mga sipa at ng mga tackles nitong si Yujo si Sukuna habang iniisip niya na hindi niya kailangang maging wary at pwede siyang maging reckless sa pakikipaglaban kay Sukuna ngayon nang hindi nag-aalala na pwede siyang tamaan ng kahit na anong ataking makakapag-bypass sa Infinity. Sa kadahilanan na hindi talaga magagamit na Ryomen Sukuna ang kanyang world cutting slash ever since maputol ang kaliwang braso nitong si Ryomen Sukuna dahil kakailanganin niya ang kanyang kaliwang mga kamay para magawa ang hand seal para sa ataking yon. Nang dahil dito ang natatanging abilidad lang na pwedeng gamitin ng Ryomen Sukuna para makadamage at makaland man lamang ng contact kay Yujo ay ang paggamit niya ng domain amplification na ang dahilan nga kung bakit nag-engage ang dalawang ito ngayon sa isang hand-to-hand combat. Dito din napansin ni Yuta na hindi nakasama ang katawan ni Rika sa paglipat niya ng vessel papunta kay Gojo Satoru na nangangahulugan lamang na hindi niya pwedeng gamitin ng iba pang mga nakopya niyang curse technique dahil wala nga si Rika at isa din sa naging factor dito ang paggamit niya ng curse technique ni Kenjaku. Subalit habang iniisip nitong si Yujo na nasa advantage siya ngayon, bigla itong sinira ni Sukuna habang naglo-launch ng mga counter attacks. Dito na-realize nitong si Yuta na nahihirapan siyang makipaglaban kay Sukuna dahil magkaiba ang build ng katawan nila ni Gojo. Dahil nga napakatangkad ni Gojo kumpara kay Yuta, nahihirapan siyang mag-adjust ng kanyang combat skills at ng kanyang mga techniques sa ginagawa niyang laban ngayon kay Sukuna. To the point na ang ginagawa niyang mga atake na inaakala niyang sakto lamang ay nag-e-exceed pala at lumalampas dahil nga sa mas mahaba ang limbs ni Gojo kumpara sa kanya. Isa pala ito sa mga bagay na pinoproblema nila ni Gojo Satoru way back nang mangyari ang soul swap training dahil nahihirapan talaga siya ditong mag-adjust. At isa sa pinakamalaking problema ngayon ni Yuta ay ang paggamit ng Infinity. Hindi niya magawang ma-master at magamit ng napaka-efficient ang Infinity tulad na lamang ng ginagawa ni Gojo Satoru. Isang bagay na napansin naman agad ni Ryomen Sukuna kaya naisip niya na hindi niya kailangang matakot kay Yuta dahil lamang sa kinuha nito ang katawan ni Gojo dahil wala namang proficiency itong si Yuta sa paggamit ng kanyang bagong vessel. Dito na na-realize ni Yuta kung bakit napakalaking factor ng Six Eyes para magamit ng efficiently ang Infinity at dito din niya naisip kung gaano katinding training at napakaraming practices ang pinagdaanan ni Gojo Satoru para masabi at maging confident na sabihin na siya ang strongest. Hindi naman pinalampas nitong si Ryomen Sukuna ang pagkakataon at habang nakikita niya na nahihirapan pang gamitin nitong si Yuta ang Infinity, agad niyang inipon ang napakaraming amount ng cursed energy sa kanyang kamao at ginamit para suntukin itong si Yujo papalayo. Habang sinasabi kay Yuta na hindi ito ang tamang oras para mangarap. Nang dahil sa realization na ito ay mas lalo pang natuwa si Ryomen Sukuna dahil hindi na siya masyadong nag-aalala. Inisip din niya at hindi niya nakikita ang Shikigami or ang cursed spirit na si Rika kaya naisip niya na walang kakayahan itong si Yuta na gumamit ng ibang cursed technique as of now. Aware na din itong si Sukuna ng kung paano gumagana ang kape technique nitong si Yuta dahil inexplain na yon sa kanya ni Kenjaku na kailangang makakain nitong si Rika ng parte ng katawan ng kokopihan nilang sorcerer para magamit nila ang cursed technique nito. Pero since wala nga si Rika ngayon sa loob ng barrier techniques na ginawa nila, hindi siya masyadong nag-aalala kahit paisipin niya na pwedeng gumamit itong si Yuta ng ibang curse technique kahit wala si Rika nang dahil nga sa naglaban na sila sa loob ng domain expansion nitong si Yuta way back in the previous chapters. Alam niya na kung anong mga curse techniques na pwedeng gamitin ni Yuta kaya makakapag-prepare na siya at ine-expect niya na ang mga bagay na yun. And not only that, nang dahil din sa nangyaring duelo sa kanila sa loob ng barrier technique ni Yuta ay na-realize
na-realize din itong si Sukuna na hindi siya pwedeng gumamit ng iba't ibang mga nakopya niyang curse technique ng sabay-sabay, na nangangahulugan lamang na ngayong gamit niya nga ang curse technique ni Kenjaku ay hindi niya pwedeng gamitin ang kahit na anong curse technique na nakopya niya, which only comes down to a single point na ang natatanging technique na pwede niyang gamitin ngayon ay ang Infinity ng kanyang gamit na vessel na si Gojo Satoru. Pero paano na nga ngayong nahihirapan pa itong si Yuta na gamitin ang Limitless? Pero may bigla na namang pumasok sa isip nitong si Ryomen Sukuna. Ito ang tulad din ng iniisip at pinoproblema ng Jujutsu Tech na ano ang susunod na mangyayari matapos ang duration ng paggamit niya ng curse technique ni Kenjaku. Mananatili ba siya sa katawan ni Gojo Satoru o mamamatay ba siya? Maalin sa dalawang yon, given the situation ay siguradong gagamitin daw ni Yuta ang Hollow Purple. At alam naman natin kung gaano katindi ang trauma na inabot ni Sukuna matapos siyang tamaan ng Hollow Purple ni Gojo Satoru. Nagulat na lamang siya nang makita niyang ginagawa na ni Yujo ang handside na kailangan para sa Hollow Purple at sinisimula na din itong si Yujong banggitin ang chance para i-launch ito. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Ryomen Sukuna at agad na pinigilan itong si Yujo sa pamamagitan ng pagbasag at paghinto ng kanyang hand seal. Hindi lang yun, hindi niya pa binigyan ng pagkakataon itong si Yujo na makapagsalita pa ng mga kailangan niyang sabihin para sa chance. Biglang napaisip itong si Ryomen Sukuna kung bakit sinusubukan pang gawin itong si Yutang i-launch ang Hollow Purple manually. Kayong nakita na nga nila sa laban nila ni Gojo Satoru na kinailangan pang makapag-create ng remote activation ni Gojo para lamang magamit ang Hollow Purple. Pero knowing what happened after launching Hollow Purple sa nangyaring laban nga ni Gojo at ni Ryomen Sukuna, aware na aware itong si Ryomen Sukuna sa kung gaano katindi at kung gaano ka-destructive ang ataking yon, kaya inisip niya na ang highest priority niya ngayon ay ang pigilan si Yujo sa paggamit ng ataking yon. Si Yujo naman habang iniisip na alam ni Ryomen Sukuna na hindi siya pwedeng gumamit ng kahit na anong ibang curse technique kung hindi ang Limitless, gumamit siya ngayon ng blue habang humahatak ng isang hindi inaasahang bagay ni Sukuna. At dito na nagsimula ang mga kaganapan na hindi na predict ng King of Curses. Ang hinatak palang bagay nitong si Yujo gamit ang kanyang blue ay ang isang recording device. Sa device na ito ay nanggaling ang salitang "Don't move" na naging dahilan kung bakit hindi nakagalaw si Ryomen Sukuna. Naisip ni Ryomen Sukuna na imposibleng dahil ito sa kagagawan nitong si Yujo dahil hindi nga siya pwedeng gumamit ng iba pang mga curse techniques. Kaya naman he thought to himself na it is the real thing. Wala nang iba kung hindi ang original na may-ari ng curse technique na ang cursed speech na si Togi Inumaki ang pinanggalingan ng ginawang ataking yon. Nang dahil dito, hindi nakagalaw si Ryomen Sukuna habang nag-backfire naman kay Togi Inumaki ang ginawa niyang pagpigil sa King of Curses. Nagsimula na naman siyang magsuka ng napakaraming dugo. Pero on the other hand, nang dahil nga sa napigilan niya ang movement ni Ryomen Sukuna, nagkaroon naman ng tsansa si Yujo na ipagpatuloy ang kanyang chant para sa Purple. Habang kinukumpleto ang chant para sa gagawin niyang atake na ang 9 points, Polarized Light, Crow and Chomyo, The Gap Between Within and Without, Hollow Technique, Purple. Ending the chapter with a double spread page na kung saan ay makikita natin ang napakatinding takot sa mukha ng King of Curses habang nakahanda ng i-launch nitong si Yujo ang pinakakinatatakutan niyang atake na ang Purple. Now the question is, ito na ba ang katapusan ng King of Curses? Unang-una sa lahat, tatamaan ba siya nito o makakagawa ba siya ng paraan para makaiwas? Makakagawa ba siya ng isang panibagong binding vow o may tutulong sa kanya na external help? Pangalawa, magiging napakalakas ba at kasing tindi ng intensity ng Hollow Purple ni Gojo ang magagawang Hollow Purple ni Yuta Okkotsu? Considering na hirap nga siyang gamitin ang Limitless efficiently. Para kay Inumaki naman, napakaraming nagtataka kung bakit may kamay pa daw ito. Ang sagot lamang dyan is that ang naputo lang naman na kamay ni Togi Inumaki ay ang kanyang kaliwang kamay. At ang makikita naman natin sa chapter na ito ay ang kanyang kanang kamay at pwedeng ang parte lamang ng kaliwang kamay na nakikita natin sa panel ay ang damit lamang niya at wala namang kahit na anong bagay sa loob. Sa mga nagtataka naman na isang plot hole daw bakit hindi ginamit ni Togi Inumaki ang kanyang cursed speech para pigilan ang movement ni Ryomen Sukuna habang ginagamit ni Higuruma ang kanyang executioner sword. The only answer to that is that kung ginawa yun ni Togi Inumaki at that point, maaaring hindi tinablanon si Ryomen Sukuna at siya pa ang namatay. Ang natatanging rason lang naman ngayon kung bakit nagawang mapigilan ni Togi Inumaki itong si Ryomen Sukuna ay dahil sa napaka-weekend na nito ngayon. Napakadami ng kalaban ang nagdaan sa kanya, especially dahil sa mga ginawang napakaraming consecutive barrage of black flashes mula kay Yuji na sobrang nagpababa ng output nitong si Sukuna.
Kung iisipin din natin sa nangyaring laban niya kay Hanami, napakaraming beses na niyang ginamit ang kanyang cursed speech bago niya ma-reach ang kanyang limit. Subalit dito kay Ryomen Sukuna, unang gamit pa lamang niya ng kanyang cursed speech pero parang nasa limit na siya agad. Isa din ito sa magiging napakalaking factor at play kung sakaling magagamit pa ba nito kay Inumaki ang kanyang cursed speech o hindi na. But what do you guys think? I would love to hear your opinions para mapag-usapan pa natin at makadagdag pa tayo ng ideas. Also, a very big news para sa lahat. Walang chapter break next week kaya by the next week ay makikita na natin ang pagpapatuloy ng laban at kung ano nga ba ang mangyayari sa purple ni Yujo. Don't forget to leave a like, subscribe and ring the bell button para palagi kang updated and notified, especially tuwing magre-release tayo ng mga spoilers and full chapter reviews. Also, don't forget to follow our Facebook page at ang ating official TikTok account. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.